malagim na sinapit na magkasintahang Roan Jeline Lamparas at Jade Andre Bastudio. Noong June 13, 2022 ay nagpaalam si Roan sa kanyang ina na kakain siya sa labas kasama ang kanyang mga katrabaho. Si Roan ay nagtatrabaho bilang isang guro sa kanilang bayan. Ayon pa sa ina nito ay magka-chat pa sila ng anak habang ito ay kumakain kasama ang kanyang mga katrabaho at nakapag-send pa ito ng picture kasama ang mga ito. Ngunit hindi akalain ng kanyang ina na ito na pala ang huling mensahe na matatanggap niya sa kanyang anak. Malalim na ang gabi ay hindi pa din umuwi ang anak. Labis na nag-aalala ang ginang dahil hindi nito ugali na umuwi na madaling araw, lalo na't hindi ito nagpaalam. Kinaumagahan ay hindi pa din umuwi si Roan at napagpasyahan ng ginang na tawagan ang kasamahan nito sa trabaho. Ayon sa katrabaho nito ay sinundo si Roan ng kanyang boyfriend na si Andre. Agad nilang kinontak si Andre ngunit hindi ito nag-reply. Kaya dumiretso na sila sa bahay nito at napag-alaman nilang hindi pa din nauwi ang binata. Lubos ding nag-aalala ang mga magulang nito. Agad nilang nireport sa mga pulis ang pagkawala ng magkasintahan. June 14, 2022, nakatanggap ng report ang kapulisan ng Calbayog City, Samar na may isang lalaki na natagpo ang patay sa may drainage canal malapit sa Diversion Road sa barangay San Policarpio, Calbayog City. Agad naman pinalita ng mga pulis sa pamilya ni Andre ang nangyari sa binata at hindi makapaniwala ang pamilya sa sinapit nito. Ayon sa mga pulis ay binaril sa ulo si Andre na agad nitong pinasawi. Dahil sa nangyari sa boyfriend ni Roan ay agad gumawa ng malawakang paghahanap sa dalaga. At noong araw din iyon ay nakita nila si Roan. 8 kilometro lang ang layo kung saan nakita ang katawan ni Andre. Ayon sa mga pulis ay wala na itong saplot at may malaking sugat sa ulo na dahilan ng pagkamatay nito. Pati na din ang bakas ng pagkakasakal sa leeg ng dalaga. Hindi makapaniwala ang ina at pamilya ni Roan sa kalimus-lumus na sinapit ng kanilang anak. Ayon sa mga pulis ay maaaring pagnanakaw ang sanhi sa nangyari sa magkasintahan dahil nawawala ang mga personal na gamit ng mga ito. Agad nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Ayon sa isang witness ay nakasakay sa motor ni Andre ang magkasintahan bandang alas 10 ng gabi. Na-review ng mga pulis ang mga CCTV kung saan maaaring dumaan ang motor ni Andre. At ayon sa kanilang nakita ay may 3 lalaki na huling nakausap ang mga ito. Isa na dito si Jericho Fajardo at isang kinilalang si Glenn Baculfo at ang isa ay menor de edad na kung tawagin ni John John. Agad nakit ng mga pulis si Glenn Baculfo. Kasabay ito ay ang voluntaryong pagsuko ni John John. Sumuko ang bata dahil hindi na kaya ng kanyang konsensya ang gawa nilang krimen. Kasama ni John John ang kanyang ina nang ito ay magpunta sa police station. Ayon sa pahayag ni John John, ay kilala niya si Andre at contact lang sana ang pakay nila sa magkasintahan. Ngunit nang mandagan si Andre ay doon na nauwi sa mundong pangyayari na kinamatay ng mga biktima. Ayon pa dito kung saan natagpuan si Andre ay doon din ito pinatay ni Baculfo. Si Roan ay kanilang dinala sa madilim at masukal na lugar at sa kanila ito ginahasa. Hindi pa nakontento ay pinatay din nila ito. Ayon sa mga pulis ay may nakitang iba't ibang semilya sa loob ng katawan ni Roan. Ngunit hindi pa matukoy kung ilang klase ito at kakailanganin din ng DNA test para dito. Si Jericho Fajardo ay nadakip din ng mga pulis at pilit niyang tinatanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Ang 3 suspect ay kasalukuyang nakakulong habang ang kaso ay nililitis. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang bawat pamilyang naiwan ni Roan at Andre.